Eto na, nagsisimula na po mga kaibigan ng mga patibong labang kay Marcos ha. Kung mahina-hina po itong si Marcos mga kaibigan, malamang po ito matulad sa tatay niya. Mapatalsik din. Sabi na sa inyo Ang unang tanong, pagka napatalsik ka, halimbawa, sino makikinabang? Yun ang tanong, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, si Robredo out of the question na yan. Wala naman siyang hinahabol na di ba? Alangan naman kumampi ang kay Duterte. Yan ang bumaboy sa kanya, di ba? Sinasabi lang ho natin mga kaibigan, pag-uusapan natin yan kasi kitang-kita na mga ebidensya mga kaibigan pangitan-pangitan na ang mga hakbangin Ang tanong lang ngayon, may problema tayo. Tayong mga hindi naman bumoto sa kanila, di ba? Tayong mga hindi sumuporta sa kanila. Kung dadating ang sandali, mga kaibigan, na si Bongbong Marcos ay patatalsikin. At alam na ninyo kung sino makikinabang unang-una. Pero, ang paraan ng pagpapatalsik, marami ang paraan, mga kaibigan. Sa Senado, mukhang napapansin natin na nga po, mga kaibigan, may mga nagpapanggap dyan. Opposition daw siya, kaya siya naging minority floor leader. Sino yon? Si 10,000 Cayetano, mga kaibigan. Opposition daw siya, sipin ninyo. Siya ang binigyan ng kinilala at binigyan ng titulo na minority leader sa Senado, mga kaibigan. Gayong hindi naman siya kabilang sa oposisyon. Wala naman siyang kinabibilangan, mga kaibigan. Paano kang naging minority floor leader? Ano yan? Sa buwatan? Mga kaibigan? Yun ang problema natin ngayon. Hindi kaya nasa banig tayo, mapunta tayo sa sahig. Sinasabi ko lang sa inyo kasi ito nakikita na natin ang mga mga hakbangin, yung mga kunya-kunyarian. Diyan sa Senado, ilan ba sa Senado ang mga naipwesto ng dating administrasyon? Siyempre, doon kikilala yan ang utang na loob, mga kaibigan. At hindi lang utang na loob. Hindi mo alam kung yan pinlansya bago pa mag-eleksyon. Ito na, mga kaibigan, yung sinasabi natin na simula pa lang ay nakapagtalaga na siya ng mga taong miyembro ng sindikato. Alam nyo, may mga kasunod dito Itong si Digong nyo, may pahayag. Hindi lang may kaugnayan nga sa asukal. Walang kaugnayan sa asukal. Pero mapapansin ninyo, inuumpisahan na si Bongbong Marcos tambakan ng issue. Mga kaibigan, niyayanig na para humina na. May pahayag ngayon si Digong nyo na susuportahan niya raw ang mga miyembro ng PD Padapa, ng PDP Laban, mga kaibigan, sa susunod na midterm election. Ba't nagsasalita na sila ng ganyan? Malayo pa naman yung susunod na eleksyon. Mga kaibigan, kauumpisa pa lang,
sinasabi na nila ito ni Digong nyo. Sabi niya, ano raw, hinimok daw ni Digong nyo ang mga kapartido niya sa PDP laban. Sipin mo, itong partidong ito hindi kanya ito Di ba? Kumbaga sa akyat bahay, sumali sila dyan. Umakyat sa bahay, pati bahay kinuha Masahol pa sa mga akyat bahay gang mga kaibigan. Yung akyat bahay, papasok lang sa bahay, kukunin yung laman ng bahay. Ito nung pumasok sa bahay ng PDP laban, pati bahay kinuha ayan po, hinimok daw niya ang mga miyembro ng partido nila, ang kanyang mga kapartido na ipagpatuloy ang pagpapalakas sa kanilang partido at maghanda para sa midterm election. Double meaning ito para sa akin. Ito'y diversionary tactic, mga kaibigan. Iba sa nakikita nating senaryo ngayon. Patungo na ito doon sa pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Itong mga hakbang na ito. Sa Senado, napansin ninyo, di ba? Ilan ba ipinanalo dyan? Inilusot. Mga kaibigan, nakakampi nila. Ilan na yung majority dyan? Nakakampi nila. Kaya, delikado. Pero pagka yung ikaw patatalsiking ka, maraming paraan yan Pwede kang idaan sa impeachment. Hindi ba? Mga kaibigan. Pwede kang idaan sa... Kaya dapat maaga pa lang, kumilos ka na. Hunta. Mga kaibigan. Yan ang mga paraan na maaring posibleng pinaghahandaan. Sabi ko sa inyo, ang makikinabang dyan, sino? Hindi naman makikinabang dyan si Vice President Robredo Yung mga bumabanat ngayon kay Marcos, mga kaibigan, yan ay kaalyado ng dating administrasyon. Kasama sila sa senaryo na yan, mga kaibigan. Kaya, ako, paniwala ko, bago pa mag-eleksyon, nakaplano na yan. Pinlansya na yan. Kaya kung mabagal-bagal, itong si Marcos Jr., baka pulutin ito sa kangkungan. Mga kaibigan, sipin ninyo, pinalalakas na raw nila yung PDP laban. Mga kaibigan, hindi naman partido ni Marcos itong PDP laban Mga kaibigan di ba? Kaya yan, mapapansin ninyo yung mga hakbang na yan. Itong si Rodriguez, ewan natin kung ilan ang naipa-appoint nito na kasama ni Digong nyo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bueno, asan ba tayo kanina? Ayan. Hindi na sumipot itong si Rodriguez sa pagdinig ng Senado, mga kaibigan. Ang sabi ng Malacanang, dumalo raw ito sa cabinet meeting, mga kaibigan. Cabinet meeting, yan. Kaya nadismaya si Risa Ontiveros, mga kaibigan. Pero wala namang mangyayari dito Nagsalita na yung mga yung iba di ba? Unang-una na si Subiri, inabsuelto na siya Ano pa inaasahan mo diyan? Yung sarili binababoy na nga mga kaibigan, di ba?
ikaw ang leader ng Senado, dapat pinoproteksyonan mo ang dangal ng Senado at ng mga senador bilang ikaw ay presidente ng Senado. Baliktad Nag-iimbestiga, nagsisimula pa lang, absuelto na kaagad, mga kaibigan. Wala raw kasalanan. Hindi ho ba? Pati yung ibang mga issue ng corruption sa nagdaang administrasyon. Magtataka kayo, naglalabasan lahat ng katiwalian na iniwan ng nakaraang administrasyon sa pamamagitan ng Commission on Audit. Kaya, kailangan din nilang madaliin, ang ika nga po, mga hakbang nila para mapigilan nila, ang paglabas ng lahat ng baho nila na iniwan, mga kaibigan. Ang tanong nga natin kanina, alam nyo, yan ang mahirap paano titindig tayong mga sumuporta sa ibang kandidato? Sabi ko na nga sa inyo, yung pangkat na hinati nila yung troll. Yung kalahati ay dinala nila dito kay Isko Moreno nung kampanya. Yan ang ginamit sa pamumuno nila Mocha Uson, hindi ba? Yung kanyang mga palakang kokak, di ba? Nakakala mo may nalalaman, mga kaibigan, ang lalakas magsipagsalita sa mikropono, kakapiranggot ang nalalaman, mga kaibigan. Hindi ho ba? Hindi lang kakapiranggot. Sa laula pa. Hindi ho ba? Ano plano niyan? Hindi ba yan din ang bumabanat ngayon? Kaya mag-ingat kayo. Sila ngayon, kunyari, nakikipasok na ngayon, maging dito sa programa natin Yung ibang bumabanat dyan ano yan bumabanat kay Bongbong Marcos, yan mga kasama nila. Sapagkat ang agenda, hindi po para ipagtanggol talaga si Marcos. Ang purpose nung kanilang pagbanat kay Marcos, para pagbintangan si Leni Robredo. Nakikisakay sila, mga kaibigan. Para pagbintangan na ito'y mga supporter ni Leni Robredo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo nung makausap natin ang mga Pilipino sa ibang bansa, sinabi ko sa kanila na mag-ingat kayo sapagkat baka kayo ay magamit nitong pangkat na magtatangkang pabagsakin si Marcos. Kasi hostage mga kaibigan hostage siya. Kaya kayang-kaya yung mga kaalyado. Ito pa, bantayan nyo isang istasyon ng radyo. Yan. Itong istasyon ng radyo ito na bumanat ng gusto kay Bongbong Marcos, isang buong istasyon yan. Hindi pa isa-isa yan na nagsasalita. Buong istasyon bumanat kay Marcos. Mga kaibigan, yan ding istasyon na yan ay merong track record. Mga kaibigan, alam nyo na ibig natin sabihin. Track record saan? Sa pagbagsak ng gobyerno o ng isang administrasyon. Not once, but twice, sabi nga ni Susan Roses. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito yung sinabi ni Digong nyo, mga kaibigan, na hinihimok daw niya ang mga miyembro ng PDP Laban mga kanyang mga kapartido na ipagpatuloy ang pagpapalakas sa kanilang partido at maghanda para sa midterm elections sa 2025. Kung wala po itong intensyon, mga kaibigan, mananahimik na lang siya, di ba?
Pero bakit gusto niyang maging aktibo? Mga kaibigan, katunayan, nangako siyang patuloy niyang susuportahan at ikakampanya ang mga kandidato ng PDP padapa para sa susunod na eleksyon. Ang sabi niya, bilib ako sa mga taga-PDP laban. Alam mo kung bakit? Bilib ako sa inyo. Ang mga miyembro ng PDP laban may prinsipyo. Nagkakautuan na, binibuild up na nila sarili nila. Kung wala kayong prinsipyo, lumukso na kayo sa kabila. Yan. Malis na raw kayo sa PDP laban. Kaya dapat kang mabahala dito sa sinasabi nito, Bongbong Marcos, sa sinasabi ni Digong nyo. Mukhang nagdududa na rin siya sa'yo na bakit naglalabasan ng mga baho nila sa COA, baka gusto pang ibintang sa'yo, yung paglabas ng baho nila. Yan ang masama sa mga gumagawa ng katiwalian, mga kaibigan. Ayaw nila na mapag-uusapan ang mga katiwaliang kinasangkutan nila. Gusto nila, pag gumawa sila ng mali, walang pupuna sa kanila. Ano mangyayari sa Pilipinas, mga kaibigan, pagka ganon? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Masisisi mo ba kung may magbalak na ibagsak si Marcos? Ano kinalaman ni Lenny dyan? Ano mapapala ni Lenny kung merong kung pabagsakin si Marcos? Mas lalo nga mapapasama eh. Bakit? Hindi ba yung gobyernong makikinabang sa kapag ka si Marcos ay napatalsik, mga kaibigan, yun ang bumastos, lumapastangan kay Vice President Leni Robredo. Yun ang trabaho nila lumapastangan. Pagkakagalit, mumurahin, mga kaibigan. Di ba? Para masira yung tao. Para masira yung pagkatao. Mawala ng dangal. Mawala ng integridad. Ng pagkatao niya. Sinisira. Yung inaakala nilang banta sa kanilang ambisyon, mga kaibigan, ay kanilang lalapastanganin. Yan ang kuwanin ninyo. Meron nga palang sinabi sa atin si Hector. Akalain ninyo, yung palang, di ba merong yung Prime Minister ngayon doon, si Yari Lapid. Ang apelyido Lapid. Yan journalist pala dati, si Yair, mga kaibigan. Na-research nitong si kaibigan nating Hector na ang ibig sabihin pala sa Hebrew ng apelyidong Lapid, ang katumbas na ibig sabihin nun sa Hebrew ay sulo o apoy. Kaya taman-tama, torch, di ba? O apoy, mga kaibigan. O kaya sulo. Yan ang ibig pala sabihin. Sipin mo, lapid fire. Parehong fire, di ba? Mga kaibigan, ni-research yan ni Hector pinadala sa atin
ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Pantay-pantay Ito po si Percy Lapid. ang Maraming salamat at magandang gabi! Vic Rodriguez! kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na